Ang notice of disallowance ay on 73 million lang. Wag tanga, ganyan din situation ni De Lima sa CF niya noon. I was talking about the confidential fund. This is part of the discussion of SAS before doon sa DOJ na kung saan merong confidential fund si De Lima in which it took her several fiscal year para ma-settle. Para ma-settle yung mga issues niya. Remember, ang audit findings doon sa DOJ at that time is from the period of 2009 to 2015. Yun yung coverage ng COA findings sa DOJ at that time. At yung part na tungkol doon sa confidential funds, sinabi doon ng COA na partially implemented yung programa ng DOJ, and the reason because there are delays because there are 25 SDO officers na nag-i-issue ng cash advance na inevitably, yun yung magpapadelay dun sa mga documents nila. This is COA document. There are about 25 SDOs of the WPSBP who get cash advance every 2 months. Hence, paperwork to process these cash advances really takes time. Ngayon, yung time na yun, ba't di mo mabigay kay Inday Sara? Nagmamadali ka. O sabi niya, tama, wag tanga. Mag-review ka na lang ng documents, kulang pa. Yung DOJ na pondo, na-submit lahat ng docs. Yeah, I agree. Kaya nga sinabi ng COA, partially implemented ni. But what you did not see is the period. Correct. Hindi mo binigyan ng time si Inday Sara, pero si De Lima, binigyan mo ng time. Doon ka nagkakamali, Shelo. Yun ang pagkakamali mo. Nandun ang katangahan mo. Yun talagang ano ate, even Sarah, we called her up na dapat magsalita na before mag-withdraw ng support sa mga Correct. Ang dami na nababadrip na DDS na parang ano ba yan, Inday? Lahat kami galit na, ikaw friends pa rin kayo? Even without Amy? When a lot of DDS are, really felt so and I remember this so well kasi yung isang maalala niyo si Oshat sa atin. Oo, ate. Si Oshat, ano talaga yung masama talaga loob nun kay Inday Sara? Pero very vocal. May Duterte yun sa noo. Ibig ko sabihin, parang ganun kami. Hindi kami sheep lang. kahit yung bias namin is leaning towards the Duterte. If we think that what they're doing is unreasonable, we still express what we like and what we don't like. Ganun yun. So ikaw Shelo, kailan ka magkakaroon ng character development when you say that you are advocate against corruption, you really mean it? Kailan mangyayari yung character development na yon? Bakla. Diba? Hindi magawa talaga ate. Yung parang to criticize Lenny kung may diba? I mean, if you are not a kulto, you need to criticize. Kung may dapat i-criticize because that's correct. Where our leaders learn what we felt, what we are really felt. Kasi kung marating tayo yes, edi Shelo. Ito yung sabi niya, walang graph sa issue ng 125 CF. Sabi mo lang yon, ha. Nasa anong comparison at basis mo na hindi ko mabangga? Sige nga, pakigawa ng matrix, yung pagbangga ko kay Sara versus pagbangga sa pinakakurap. Para evidence-based, hindi fake news, ha. By the way, ano ang tamang paggamit ng kukote? Ang mga bulag-bulagan nagpakalat ng fake news, ha. We can do this, Shelo Magno, harapan. Ito yung ipapakita ko sa'yo, okay? At ipapakita ko sa'yo, ano sinasabi niya kailangang matrix? Yung 125, sabi mo ngayon, okay. OVP, Notice of Disallowance. Which is, kasi ang sinabi ko, 73 million lang. 73 million lang yung Notice of Disallowance. Pero ang iniiyak nito ni Shelo Magno ay 125 million. Sinabi na ng COA, if you're not hearing it, si ako pa yung nagtatanong, cleared na po yung the rest. 73 million lang yung issue. Hindi mo narinig? Di ka nanood ng hearing? Teka lang ha. Pagka ginamit mo ang Google Shelo, ay to appeal 73 million disallowance, 73 million lang yung disallowed. O GMA News, COA's Notice of Disallowance, 73 million lang. Ayan pa yung dokumento. Oh. Even your friend Rappler, charing. 73 lang ang sige, pagbangga natin yung mga information. Yan kasi yung problema pag minamaliit niyo yung kausap niyo eh. 'Di ba? Ayun. And which ang sigaw niyo, wala namang graph issue sa 125 million. And I stand by it. Yung Notice of Disallowance, ang basis nun ay hindi may issue ng graph. Ang basis ng Notice of Disallowance is because there are lacking documents. Yung Commission on Audit is asking for additional document to substantiate yung kanyang programa na pinropose sa spending ng 125 million pesos. In this case, 73 million pesos. Yun, Shelo.
So, asan yung 125 mong pinoproblema? Eh, yung COA nga, hindi nila pinoproblema yung 125. 73 million lang yung pinoproblema ng COA. Ba't ikaw problemado pa rin sa 125? Bumabalik See? siya dun sa 125. Nakikita mo ba, Shelo, kung gaano ka unreasonable? Ayun na nga, Miss Joey, balik sila ng balik dun sa 125. Parang they're not hearing what the COA is saying. Na, di ba? Yun ang yun eh. Tapos, ito yung sabi niya, tama, huwag tanga, mag-review ka lang ng documents. Kasi, because I said nga dun sa I said nga dun sa previous na, ang tawag dito, ang notice of disallowance ay on 73 million lang. Wag tanga, ganyan din situation ni De Lima sa CF niya noon. I was talking about the confidential fund. This is part of the discussion of SAS before doon sa DOJ na kung saan merong confidential fund si De Lima in which it took her several fiscal year para ma-settle. Para ma-settle yung mga issues niya. Remember, ang audit findings doon sa DOJ at that time is from the period of 2009 to 2015. Yun yung coverage ng COA findings sa DOJ at that time. At yung part na tungkol doon sa confidential funds, sinabi doon ng COA na partially implemented yung programa ng DOJ, and the reason because there are delays because there are 25 SDO officers na nag-i-issue ng cash advance na inevitably, yun yung magpapadelay dun sa mga documents nila. And let me just show you that. Ayan o. This is COA document. There are about 25 SDOs of the WPSBP who get cash advance every 2 months. Hence, paperwork to process these cash advances really takes time. Ngayon, yung time na yun, ba't di mo mabigay kay Inday Sara? Nagmamadali ka. O sabi niya, tama, wag tanga. Mag-review ka na lang ng documents, kulang pa. Yung DOJ na pondo, na-submit lahat ng docs. Yeah, I agree. Kaya nga sinabi ng COA, partially implemented ni. But what you did not see is the period. Correct. Hindi mo binigyan ng time si Inday Sara, pero si De Lima, binigyan mo ng time. Doon ka nagkakamali, Shelo. Yun ang pagkakamali mo. Nandun ang katangahan mo. Pero alam mo, pakigamit ang kokote ha, and you're not using your kokote here. Sa COA, pwedeng mag-submit ng additional document, pero hindi pwedeng magpalit ng mga submit na peking documents. Kaya yung Mary Grace Piatos at iba pang chicherya, hindi yan mapapalitan. Sa UP, kung may disallowance across UP facility, maibabalik yan bago sila mag-retire. Si Sara, babalik ba niya ang disallowance niya? Tama, wag tanga. Tatanga-tanga sa proseso. Unang-una, Inday Sara, when she spoke again about the confidential fund and the documents of COA, pati yung mga documents na pinrepare ng COA, sinabi ni Inday that it is also questionable. And she is also actually asking the legitimacy of those documents coming from the office of the Vice President. Hindi mo narinig, Shelo Magno? Nandun sa kanyang press conference, manood ka. And you're not going to win that? Hindi mo yun babalansehin? Hindi mo sinama? Hindi mo sinama dyan sa mga sinasabi mo? I mean, ang tawag dito, ina-assume mo 100% that there's no political issue in this kind of conversation. Na kung ano yung sinubmit na galing ko sa Office of the Vice President, ay that's it, pansit. Eh yung Vice President nga mismo ang nagsasabi na yung mga document na yan parang hindi naman may question kami dyan eh. Kasi I don't think it's really coming from us. Hindi naman namin na-examine yung mga dokumento na yan na pinagpe-present ng COA dyan sa hearing ng House of Representatives. You did not hear that, Shelo Magno? Sa UP, kung may disallowance across UP faculty, maibabalik yan. Pero sila yan bago sila mag-retire. Si Sara, babalik ba yung disallowance niya? Eh di kung mag-o-order ng notice of charge, kailangan niya ibalik. Correct. Ang notice of disallowance, contestable pa yun. Tanga! Pinagsasabi ko, Shelo. Ay, dito ako busit na busit eh. Yung gagamit-gamit ng terms na ganito, na akala niya bobo ang kausap niya. Notice of disallowance is just a notice, bitch. It is not an order. It's not an order. Diyos me. Ngayon, maghihintay na lang tayo mag-retire. So kung kunwari 15 years pa yung UP employee na yun bago mag-retire. Maghintay tayo ng 15 years. Again, you're giving them the benefit of the time, but kay Inday Sara, magbigay ng benefit of the time. Gaga ka pala. See how inconsistent you are, Professor Shelo Magno? Huwag niyo pong ina-assume na lahat ng kausap niyo tanga. Hindi kami May proseso po ang notice of disallowance. Ang notice of disallowance, if properly contested, walang sulian na mangyayari. Kapag ang notice of disallowance mo nahinog at naging notice of charge, doon mo na kailangan ibalik yan. And after that, you may be subject to some prosecutorial issues. Nandun pa lang tayo sa notice of disallowance. Bakla. Ba't ka nagsisinungaling?
Ate, I have a question. Kasi 'di ba sabi ni Shelo Magno, before they'll retire, maibabalik raw yung pera. But my question is, if ang nautang niya or ang kulang niya sa gobyerno is 15 million, are we assured that 15 million is the same exact value ng 15 million ngayon na mag-retire siya? 'Di ba hindi? Kasi hindi naman nila kinanta yung ano, yung economic situation ng Philippines right after ng 15 years. So doon pa lang siya lumagno, mali-mali ka na. Kasi at saka 'di ba, pag pag may hindi balance sa tally sheet mo, hindi naman yan siya forever na andyan lang yung hindi balance. Dapat kasi mabalance yun every year, di ba? According to accounting. Mm. So, ekonomista siya, pero hindi niya yun na-consider na after 15 Yeah, years. you cannot just rely on person retiring para masabi na Correct. that will be served naman eh. Pag nag-retire yan, isusoli niya yung pera. Eh si Inday, isusoli ba niya yung pera? Kasi they will not have the Kung properly appealed yung notice of disallowance, kagaya nung nangyari yung mga nangyari sa ibang mga opisina, sa kung saan nakuha naman nila yung kanilang mga dokumento properly at nasubmit rin to eventually at inaccept to ng COA, anong isusoli mo? Doon sa notice of Correct. disallowance, satisfied naman siya. The notice of disallowance will be notice of it is going to be it's going to be moot. Pag True. na-satisfy mo lahat ng document na hinihingi, di wala ka ng notice of disallowance, na-satisfy mo na eh. Eh, may period pa si Inday Sara to do that eh. Ano pinoproblema niyo? Nakikita mo kung gaano ka inconsistent, Shelo? Hindi mo kami mabobola. Ngayon, you talk about things that you really know. You talk about things that you can really provide insights. Things na magaling ka. May galing ka naman eh. Ako never ko sinabi na hindi ka magaling or ganyan-ganyan. Pero yung sa mga issue na to, tatanga ka talaga. Obvious eh. Pinapakita mo yung sagutan natin, pinakita mo talaga kung gaano ka katanga. Gaano ka willing magpakatanga para babuyin si Inday Sara. And I am not sorry for that, but calling you natatanga-tanga ka. Diba? Correct. Pero So ngayon, give me proof na yung 125 million involves graft and corruption. Anong petsa na? Magbigay ka ng paliwanag na yung 125 million involves graft and corruption. Huwag mo kami binobobo. Diyos ko. Anyway, ayan. So yun. Ayun ang kwento ng buhay. Yung si Shelo Magno, I mean, this is just a general question. When are we supposed to call someone a professor? Kasi 'di ba, I think na-remember ko kasi sabi ni Sas na you will not be called professor if wala kang ganitong mga ganyan. Pero sa Philippines, no, we don't have that. As long as they are teaching in the university, we call them prof. Oo. Parang pagka nakapag-masters na, ganun. Kasi alam ko yung UP meron siyang hindi ka pwedeng ma-permanent sa UP kapag wala kang master's degree at saka hindi ka nakapag-publish. Nakalimutan ko yung requirement. Hindi ko alam kung master's and publication or master's or publication. Parang ganun. Basta may requirement in order for you to be given a Title. tenureship na maging so kaya pagka nabigyan ka na ng tenureship, doon ka na tinatawag na prof, ganyan. So yung anything na pagka hindi ka pa tenured, ang tawag lang sa'yo, instructor, ganun. So prof na siya sa lagay na yun. Ay, PhD yan sa economics eh. Sa National University sa Singapore. Ito lang masasabi ko na yung mga magno talaga is from JAM hanggang dun sa uncle niya sa yung may I'm pretty sure magaling si sa pagtalakay ng mga economic concepts, things that I would never be able to discuss and to talk about. Na kasing galing nun sa kanya. I'm pretty sure magaling siya doon. At hindi naman natin sinasabi yon, hindi naman natin kinokontra yung kanyang educational achievement. That's hers and she worked hard to get it and she earned it. And that's not a problem. She still has that. We're not taking it away from her. But when we talk about public issues, social issues, political issues, policy making, your insight as someone who studied extensively, and you're going to tell us, no, this allowance, kailangan ibabalik niya sa akin, kinami niya. You're making fool of yourself, madam. True. You are being intellectually dishonest. Do not assume na lahat ng kausap mo, tanga. Anyway, ate, last input ko na lang kasi mag-meeting kami. I think eto na talaga yung galawan ng mga yellow shit talaga na na akbayan aligned. Kasi if I could remember Ellie, that's where he started in TikTok. Parang binibate niya yung mga DDS and he actually gained traction with that. And when Shelo Magno invited us, she also gained traction from and increased her viewership. So right now, what we need to do is we really need to to agree if the issue is agreeable
and if not, then we call out. It's the same thing that we are doing with the people who are we are aligned with. 'Di ba sabi nga ni Digong, kung may nakita kang mali, call it out. Mm. Ayun. So, si ano si Ellie San Fernando. Magaganda yung mga content niya, yung kumbaga parang thought-provoking ba? Thought-provoking ba yung content niya? So, you know, madali naman siyang ma-appreciate ng mga ano ng mga Duterte aligned people. Lalo na if you talk sense. And so a lot of people merong mga impression na aligned yung mga sinasabi niya sa Duterte kind of politics. So naging palatable siya to a lot of Dutertistas, ganon. Pero kasi ako talaga ano ko sa kanya, medyo parang averse ako nung nakita ko na, kabarkada pala niya sila Chel Jokno, sila Risa Ontiveros, ganyan-ganyan, ineme. And then, I kind of sense sloganeering dun sa content niya. Na, alam mo yun, yung parang, inaano na lang ba yung issue na, ino-oversimplify yung issue. And I really felt na our fight is going to be long and arduous. Hindi magiging madali yung nilolong natin for our country. It will take time. And ang unang kalaban natin dyan is to beat ignorance. True. To beat kabobohan. Yun yung una nating layunin dyan. Na hindi tayo maluloko ng mga tao na matatalino pero nagsasalita ng kabobohan. Kasi yun yung malakas makaloko eh. Correct. Ang dami nilang matalino dyan. Oo, mga bar top notchers. Oo, pagkatapos nagfi-feed ng kabobohan sa masa. And for me, sa akin, yun yung corruption. Matinding corruption yun. Yung ayaw nyong itaas yung level ng diskurso ng masang Pilipino, andun ang corruption. Ay, sa totoo lang, kaya I really want to present my authentic self. Kasi just like everyone, I am here just to, figure out and process information. I do not pretend I know everything. I do not pretend that I am the most intelligent or whatnot. Ganyan. Pero yung sama-sama nating pagiging inquisitive, yung sama-sama nating pagproseso ng mga impormasyon, yung sama-sama nating pagpapatalino sa isa't isa, it's going to bring us to a more enlightened public consciousness. An enlightened public consciousness is definitely the one that can bring change to this country. Kung tayo nagkakaintindihan at alam natin ang katotohanan, mas magiging marunong tayong magdesisyon para sa bansa. Will it happen in my lifetime? I do not know. But I'm willing to die trying. I hope so, ate. Tsaka, ito nabasa ko din sa comment section na liberal is actually dying in Canada. Well, actually, I think liberalism is actually dying all over the world. See, Trump is actually re-elected. In Europe, there are a lot of non-liberal leaders. So I think the people are really going back to what it should be. Speaking of yung the liberals are dying, no? Kasi na-figure out nila on how to attract the Duterte supporters. The Duterte supporters are actually very sophisticated. The Davaoenos are actually very sophisticated politically. I have to say that. They are sophisticated enough to understand real politics. That is why Duterte thrive in Davao City. Without money. Oo, na kaya nilang sumuporta dun sa politiko. They were able to figure out how to do politics in the most pragmatic sense. And nung naging presidente si PRRD, maraming nahawa doon. Nakita natin yung mga nakikita ng mga Davaoenos na parang, puta no, posible pala yung ganun. Posible pala yung bastos pero magaling. Di ba? Posible pala yung balahura pero mahusay. Di ba? We become, more politically sophisticated with our political references because of that. Natalo yung yellow politicians, and for the first time in quite a while na-realize natin na pwede palang gapiin at i-expose ng todo-todo yung mga yellow politicians. And so these people na sumasakay doon sa popularity and doon sa preference ng mga tao looking for Duterte standard of politics, they try to infiltrate it. This is a classic this is a classic NPA move. Yung CPP-NPA na magagaling kasi sila diyan yung mag-infiltrate, mag-twist ng PR, ganyan. Kaya ako na CPP-NPA NDF na I'm not saying na I'm not making any other remarks here. I'm just saying that this is a classic move of a very very prominent group na naging problema ng Pilipinas sa napakatagal na panahon. Okay? At kaya sila nag-thrive because they really know how to use words, to use the right words. They really know how to twist narrative for their own benefits. And sorry to say,
in the past years, including yung years na naging presidente si PRRD, ang laki ng immature ng isipan ng mga Pilipino pagdating sa politika. And we should not let that go. We should not let that go. Yung sinasabi ko, kaya ngayon Dutertista is really it's really a transition between dun sa pagiging DDS mo to and making it an ideological an ideological sense that we want politics that is practical, that is pragmatic, that is really serving the people. Because it is the Dutertes were able to do something like that. Ay, ganito kayo kagalit. Pero ate, no, this is like a recent event that happened. A friend of mine, his father died. So kailangan nila ng pera pang libing. And then they went to Lingap. So Lingap provided 10,000. And then yung parang the rest is actually like around 42,000 kasi ata yun or something more or less 50,000. Alam mo bang ginawa ng Tingog? They covered everything sa ano, ganyan talaga kalaki ang pera ng Tingog na they are just a party list and yet they're actually able to provide that a lot of money. And I'm actually saddened, no, kasi yung nanay ng friend ko is actually though I could not blame her, but she says na sige, iboto ko na lang to. Parang I mean, oh my God, sana hindi lahat ng tao ganito. Nakakasad talaga ang ano ngayon. Grabe yung manipulation na ginagawa ni Tambi sa taong bayan. Nag-CR ka, my toast, my niece, ano? Nag-CR muna. Nag-CR ka muna. Anyway, yun lang. Mag-meeting muna ako. Kayo muna ni my toast. Nawala si Mami Laika. Oo nga eh. Pumasok ba si Mami Laika? Oo, nag-comment siya. Nakita ko. Hindi ko siya nakita po. Hindi, nag-comment siya, pero hindi siya ano. Okay. Hindi ko nakita saan nasa comments. Sige, thank you. Thank you. Ayun. Ngayon sa kabubuhan niya, natatakot na magsalita, di na siya matag. Finalo ko kasi siya, akala ko may pag-asa. Once sa Piklawan, always sa Piklawan. Oo. Actually, sa totoo lang, sa akin, meron namang mga tolerable na meron namang mga tolerable na pink. Yung reasonable. Si Rowena Guanzon, hindi naman nagbago ng stand yan eh. Correct. Pink yan si Rowena, rosa yan eh. Si Professor Malutikia. Yellow naman talaga yun eh, pero reasonable. Reasonable siya. Nakikita rin niya yung value ng mga Duterte. So posible yun na parang, sige, ganito yung politics mo. Kasi ang circle ni Prof. Malu, yellows naman talaga eh. Ganon. At saka, rosa yun. Rosa rin yun si Prof. Malutikia. Pero, nakikita naman natin, nagpo-post si Malutikia, reasonable yung mga post niya eh. Diba? Very reasonable at saka insightful yung mga sinasabi ni Prof. Malu. Posible yun. Also, that's why these people, kahit ganun yung orientation nila, they get respect even from the Dutertistas. Hindi ka talaga makakakuha ng respeto pag sinungaling ka at saka binobobo mo yung tao. Kahit na nakikipagbardagulan si Gonzon sa mga DDS, gusto pa rin siya ng mga DDS. Diba? Malutikia is yellow. Well, rosa siya. Rosa si Prof. Malu. Yun. So I assume, pink siya. Pink, yellow, ganun. Ayun. Tsaka ang circle niya talaga, ang circle talaga ni Prof. Malu, mga yellow. Ayun. Hindi naman yun, it's not taken against her. Kasi despite that, at hindi rin naman niya yung tinatago, despite that, reasonable siya. Diba? Ito kasi mga, not all, but most sa mga pinks, they look at us na para bang ob-ob. Ganun talaga yung tingin nila sa atin eh. Parang, kumbaga, sa words ni Shalo Magno, parang ang troll na alikabok. Na we don't make sense. Pagka naka-corner siya, alikabok na yung kausap niya eh, no? Na parang we follow blindly. When in fact, na nag-iisip tayo. Kasi nga, di ba, sabi mo nga kanina, Miss Joey, kina-call out naman natin yung mga Duterte at saka mga Duterte-aligned, hindi pa nila alam yun. Hindi po yellow si Malutikia, hindi po siya rosa. Rosa siya, Lorna. Hindi ba siya rosa? Rosa siya. Ay, guwapa. Oo. Hello po, good evening po sa inyo dalawa at sa lahat na She took dito. back supporting Lenny and she took back supporting Yellow after Noynoy. Ang alam ko talaga kasi heavy critic naman siya ni Noynoy. Ganon. Pero sa akin naman hindi naman yung negative kay Prof. Malu. Kasi reasonable naman siya ever since. Reasonable naman si rin siya talaga, heavy critic rin siya ni Noynoy noon eh. Pero ang alam ko rosa siya. Yung she took back supporting Lenny, I'm not sure kung inano niya yun, kung tinake back niya yun. Ayun. Pero yun nga, nirerespeto si Prof. Malu, di ba? Nirerespeto siya ng every different colors ng politics, nirerespeto siya. Ayun. Yes, guwapa lagi ko. First of all po, Miss Joey, thank you po kasi lagi po kayong nandiyan dyan.
enlightened us. Kasi, on my own experience po kasi, dati, nanonood lang ako ng mga bali-balita. Tapos, I was so confused na bakit gano'n na wala naman silang binabalita tungkol sa mga sinasabi ng mga vlogger. So, nag-search ako, nanood ako ng mga kagaya ninyo, ng mga vlogger. Doon ko nakita na sobrang dami na pala ng katiwalian sa Pilipinas. Tapos, yung mind conditioning ba ng mainstream media ba? Tapos doon ako na, doon sa nagsalita si Shelo Magno na tungkol doon sa bad budget na yan. Tapos, inaantay ko talaga na magsabi siya na sana bumaba na si BBM kasi nga, hindi naman niya nagagampanan yung trabaho niya, yung pagiging presidente niya, diba? At hindi Inaantay ko talaga. hindi niya ginagawa yung mga reason kung bakit binoto ng mga tao. Yes, exactly. Tapos, eto pa, syempre parang bitin ako lagi sa mga sinasabi niya. Tapos nung, 'di ba, nung inano siya ni Ted Filon, sabi ko talaga, sabi ko, bumilib ako sa kanya kasi wala naman nagsasalita against BBM na mga kagaya nila, 'di ba? Kasi puro sila BBM, 'di ba? Pro BBM sila lahat. So parang na-amaze ako na, oh, may nag-stand out. Tapos yun pala, kumbaga, inaantay ko talaga na i-hit niya yung sasabihin niya na sana mag-resign ka na kasi hindi mo nagagawa yung tama, hindi wala kang will, yung ganun. Pero siguro ngayon, every 3 p.m. every day, magdasal tayo na sana ma-OD na. sorry. Tapos ngayon, sabi ko, buti na lang. Every 3 p.m. Ano naman, ibarang mo na nga. Uy, ngayon ako naniniwala na hindi pala talaga totoo yung barang. Ay, kumagat. Kasi hindi sila natatablan. Diba? Yung baga, tapos ngayon, sasabihin niya, educate me, yung gano'n, yung mga ganun yung mga post. Na para bang, ano tayo, hindi naman tayo tanga, nanonood tayo, nakikinig tayo, tapos hindi lang naman tayo nakikinig o nanonood sa mga sinasabi ng mainstream media at saka mga vlogger. Nag-iisip din tayo, marunong tayong bumalanse. Diba? Oo. Totoo. Doon ako na din, sabi nga na gusto nilang mag-reality pa ngayong 31. Tapos, sabi nila, dahil doon sa budget. Diba? Sa BICAM, sa 2025 budget at saka doon sa mga bakit? Ang sigaw nila is VP alis dyan. Hindi naman si VP yung presidente, di ba? Wala kinalaman dun sa pagbalangkas ng budget. Di ba? Sabi ni John Panto, tandaan nyo basta UP maganda sila magpaliwanag, mabuka budol, sanay sila. Kaya pag hindi ka matalino, hahanga ka sa kanila. Pag tatanga-tanga ka, pero pag matalino ka, halata mo sila, sabi ni John Panto. Taga UP rin naman ako. Pero kaya nga, agree ako sa sinabi mo, agree ako sa sinabi mo, Joan Pantoja. Kaya, tawag dito, sa totoo lang, marami rin namang critical sa UP eh. It's just that they're not really part of this group, yung mga makabay. Kasi yan yung mga maiingay na mga taga-UP. I have my circle of friends na UP-yan who's saying the same sentiments as I do. Marami rin UP-yan na ganun. Ang difference lang is, yung mga UP-yan kasi na maiingay, na mahilig mambudol, yan yung mga part ng mga organization ng mga maiingay, mga legal firms. Sila yarn. Pero may mga UP-yan na kagaya ko na same thoughts rin naman. Si CJ Hero UP-yan din yan eh. Si CJ, you know CJ Hero? Yung media woman to si CJ Hero. Tapos nag-ano na siya, nagko-content na rin siya. Ganon. Ayun. So, talaga, ang labanan talaga, regardless of school, regardless of whatever, ang labanan ngayon is processing of the information. Pag merong information na bago, we really need to process it. And it's very useful, it's very handy if you have some research training because that will really allow you to, to make a decision, ano yung information na pwede nating kunin, ano yung information papark ko na lang muna yan, ganyan, mga ganung bagay. So, yun. Yun nga din yung problema sa kanila. Hindi man lahat siguro sila, Miss Joey. Kasi, they think na sila lang yung may kakayahan mag-process ng information. Di ba? Na parang ang mga DDS nakapresent na sa kanila pero ayaw pa nilang intindihin. Ganun yung tingin nila sa akin eh. Which in fact, yung may friend ako na very, 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 very close sa akin. Tapos, every time na may problema yung bansa dati, lalo na yung time pa ni Duterte, sasabihin niya na, ayan, kasi yan ang binoto nyo, tignan nyo, anong, parang, why do you make me feel bad about who I voted for? I don't make you feel bad na you voted for the other side. Diba? Parang, bakit mo ididikdik sa akin na kasalanan ko? Parang gano'n. Yun yung gusto ko yun yung choice ko. Kaya yun yung problema sa kanila. Isa din yan sa ugat ng parang divide between the things.
and the DTS supporters. Because akala kasi ng mga pinks na sila lang yung may utak na kayang mag-process ng mga info na nakapresent, na sila lang yung may kakayahan na mag-decide na kung ano yung kakainin lang natin at ano yung hindi natin kakainin na info. Yun yung ayaw na ayaw ko talaga sa kanila. Sabi ni Jessan Sep Habonillo, that's what I noticed. Most Duterte supporters na nasa friend list ko are silent in social media and maingay talaga ay yung pinks and yellows. I think Jessan, I think kasi talaga, parang yung mga napapansin ko yung mga taong mas sensitive. Yung mga taong many of them are low-key Duterte supporters. Kasi I know a lot of people din na talagang yung may mga Duterte sa noo. Kaso nga lang kasi sila rin yung number one na hindi kasi mag-away kami, hindi na lang ako magsasalita dyan. Kasi they value, alam niya na and I was like that for a very long time, no, na parang iba talaga yung opinion ko sa opinion ng mga tao sa mga kaibigan ko, ganyan-ganyan. Pero sige na, natin pag-usapan kasi mag-away-away tayo, ganyan-ganyan. Mag-inom na lang tayo, ganyan. Ganon. So, I think parang, kasi this is really something that you arrived at dahil sa sarili mong observation, yung hindi mo lang opinion na ginaya sa iba. Karamihan sa mga Dutertista may personal experience on why the policy is good. Ganon. 'Di ba? Ayun. Sabi ni ako ay Filipino movement, mas pipiliin ko si Gibo Teodoro matalo kung matalo. Yak. Ano ako Filipino movement, akyat ka or ibablock na lang kita? Bilis. Akyat or ibablock na lang? Akyat na. Si Gibo Teodoro, di ba willing bumili ng mga ikakarga sa Typhoon missiles? Talaga gusto mo yun? Talaga gusto mo yung tao na ilalagay sa kapahamakan ng buong Southeast Asian region? Hindi nga nila mapasok yung IDCA, di ba? Oo. Ito na naman kabobohan ni ako ay Pilipino. Miss Laika intimidated, bobo ako, don't worry, I will just go down to your level. Sabi niya. Ano? Bobo ako, don't worry, I will just go down to your level. Ano to? Sino iniinsulto mo? Sarili mo o si Mami Laika? Ano to? Sino iniinsulto mo? Si Mami Laika o sarili mo? Ayun. Teka nga. Asa si Mami Laika? Mami Laika, akyat ka nga. Teka lang ha. Asan ba si Miss Laika? Mami Laika. Feeling ko kasi nasa baka pa uwi. Hindi ko nakita sa hindi ko. Pero hindi naman siya umakyat. Sabi nagpunta raw siya sa backstage Parang hindi naman. Ayun. Kadiri na ka naman sa support kay Gibo. Wala na, nag-ano na yung shiny nag-ano na yung shiny Gibo. Yung brilliance niya and everything. Dito sa BBM administration, pinakita ni Gibo na whatever admiration we had on him ay hindi worth it. Hindi ko nga ma-reconcile yung Gibo na binoto ko dati. At saka yung Gibo ngayon. Same lang sila ni Kirubin. 'Di ba si Kirubin tapos nakipagkampihan kay Castro. 'Di ba? Nasa slay sila, 'di ba? Pareho sila ng 'di ba? 8 diretso. Ayun. Totoo. So, ano pa ba? Di ko na kinita yung ibang mga comment ni yung ibang I mean, dun pa lang sa dalawang sagutan namin ni Shelo, me asking a proof kung ano yung graph issue do sa 125 million pesos. Hindi na siya hindi na siya nag-o-offer ng tangible ng tangible ng well-referenced na rebuttal. Ganon. So yun, yung mga documents naman na sinasabi ito kasi yung problem. Kasi kayo mag-assume na kayo lang marunong maghanap ng COA report, kayo lang marunong maghanap ng mga findings ng COA, yung implementation ng Kinembular, ganyan. Huwag kayo nag-a-assume na kayo lang, Shelo. Ayan, kasi tinotroll mo na lang kami. Actually, yung ugali ni Shelo, yung pinakita niyang ugali sa akin na kung ano-ano yung mga nire-rebat niya. Nang-troll na lang siya Sobrang bobo. Pati yung, i-highlight ko nga yung, nung in-educate siya nung isang Facebook user na sinasabi na it was Inday Sara who first talked about the budget issue. Sabi niya ganun. It was Inday, which is true. Si Inday Sara yun.
tingnan nga natin sa ano, kung anong date yun. Kasi I think July yun eh. July nag-resign si Inday Sara, di ba? Kailan ba yung ano? Sige, magchikahan muna kayo dyan. At saka Miss Joey, may na-post si Miss MJ, di ba, na parang, dati pa to sinabi ni Sarah eh, yung mga in connection with the insertion, di ba? I think yung video na pinost nung FB user, video yun ni ano eh, ni MJ eh. Oo. Video niya yun. Yun yung pinost niya doon sa ano. Yun yung pinost niya doon sa reply kay Shelo. Sabi ni Miss MJ na at first parang hindi pa natin naiintindihan kung ano yung sinasabi ni Sarah. But then ito na pala yun. Ito na yun. Kaya I agree na nauna talaga sa PDP eh. Oo, ipakita natin kay Office. Ay, teka, ang alam ko, teka, in-upload ko sa ano ko yun eh. Sa page ko eh. Wait lang ha. Pakita natin kay Shelo Magno, ay hindi, sa official Office of the Vice President. Excuse me. Ayan. Sige, chika muna kayo dyan habang hinahanap ko yung video. Ayan, sino ba nandito? Hello, Vernice ng Dubai, hello. Hello, Vernice. Hello po, Miss Joey. Good evening. Gabi pa lang dito sa Dubai. Madaling araw na yata dyan. Oo. Dito alauna na. Ayan. Oo. Kaya nakakapanood pa ako kapag nagla-live ka. So minsan pag inuumaga kayo, so mga alas 12 na dito, 1 o'clock din. Pero madalas replay na lang din. Kasi inaabangan ko yung mga diskusyon ninyo pag may mga bagong, alam mo na yung bagong issues na Kasi alam ko may bago na naman ito yung mga, kasi inaabangan namin yung mga paliwanag nyo about sa issue na Kasi nakakatulong sa amin kasi nga 'di ba, malayo kami. Pag sa mainstream media lang kami, wala puro doon, paninira lang, 'di ba? So, dito kami kumukuha ng mga anong explanation nun, bakit? Parang ganun. Kasi nung nagsimula yung issue po sa yung si Sarah ay corrupt na mga ganong issue, parang nung nakita namin sa mainstream media, parang totoo? Totoo talaga ganito? So, yung ginawa namin, nag-research kami, naghahanap kami ng mga parang anong facts dito? Parang imposible to eh. Kilala namin tong mga na to kasi din Davao del Sur kami. Hindi sa mismong Davao pero nasa kami. So parang kilala namin to mga to. Mga ibang klaseng politicians tong mga Duterte. So yun, nakita namin yung mga ninyo, yung mga post, ayan. Tapos natutuwa kami sa sa diskusyon, mga pagbabalangkas na alam mo, may katuturan talaga. Nakakatuwa. Mas marami kami dito, hindi lang yun nga lang yung sabi niyo na parang silent. Oo, silent, pero parang naghihintay lang din ng tamang Yun nga yung tanong namin kasi kailan ba talaga ito? Kasi tingin namin hindi ito bababa, hindi ito mag-aala through. 'Di ba? Walang kakapala ng mukha diyan sa atin eh. So hinintay namin ano yung tamang kasi sa tingin namin parang mauunahan, nakaka-stress na, baka maunahan tayo ng mga dilawan kasi gumalaw na sila eh. Ko alam inisip na anong solusyon dito kasi may paparating na rally, yung gano'n na Miss Joey. Kaya nung nag-message ako dun sa kabila, kasi if you don't mind, I-mention ko dito yung nang-aaway lagi about sa'yo. Nag-message ako dun na parang stop na kasi you're causing division. Sabi ko, if you are trying to say na ganito si Miss Joey, hindi naman yung nakikita namin eh. Sabi ko, makinig ka isang beses lang. Sabi ko sa balangkatan. Sabi ko nga, ang truth confident, ganito lang yan kasimple. When I was being accused about dun sa, pera ng mga ganyan-ganyan, ng mga OFW, kinemi, ganyan-ganyan. Alam nyo po, ang mga OFW, pag nagbigay ng pera sa akin, pakiusap nila sa akin yon to do something. I do not get anything out of it. Okay? At pagkatapos, abonado pa ako dun. Okay? And when itong mga nag-a-attack sa akin, palibasa mga hampas lupang walang pera na sarili nila, na pinagputahan, ganyan-ganyan. Tawag ito yung mga nagsasalita na yan, ng mga maproblemado kasi sa pera yung mga yan, kaya ganyan magsalita. When they started attacking me, ang daming tumayo sa akin, mga kaibigan ko from TikTok. Meron pang nagsalita na talagang na-touch talaga ako doon kasi itong si Micah, ang tagal ko na itong hindi nakikita sa social media. Hindi kasi naging victim yung family niya ng Odette Typhoon nung sa Cebu, panahon pa ni PRRD yun.
sobrang talagang grabe yung hard hit talaga yung and since then, hindi ko na siya nakikita sa social media after. Because it's siguro, inisip ko na lang, respeto ko na lang na nagre-rebuild sila ng family niya and everything. And when I was being attacked tungkol dito sa mga katarantaduhan nilang mga bintang, people that I haven't seen in social media for a very, very long time, mga TikTok barkada ko, they were all come running and defended me. May ikaw, yung mga nagbibintang sa akin, meron ba mga taong magtatanggol sa'yo? At ibabotch ang reputasyon mo? 'Di ba? Yung mga taong lumalapit sa'yo, malamang yung mga ugali, ganun din. So, attract lang yan, yung mga taong ano, yung mga taong may kaya kang ipagtanggol, yung mga taong kaparehas mo ng values. Kung sino man ang nagtatanggol diyan sa bakulaw na yan, yung mga nagtatanggol sa kanya, kaparehas na ng values. Ganun lang yun. At konti lang sila. Diyos me. 'Di ba? Kaya nga, yun yung pinu-point out ko na parang nakakapag-cause siya ng division among yung kasamahan natin. Kasi parang nalilito yung iba, di ba? At saka, yung mga tao kasi pag nakikinig lang dun sa mga balangkasan ninyo, lalo na with misa, sa mga ganitong alam mong makabuluhan, impactful. Natututo kami. Yun yung sabi ko, makinig ka lang dun sa nila. You will not see any bagay doon o sinasabi nila na ganito, ganyan. Wala. They will just tackling the issues appropriately, yung parang ang tatalino, di ba? Sabi ko, maayos yung punto por punto. Tapos, nireplyan pa ako na itatanong ko daw sa inyo. Tanungin mo, kung anong niya doon sa doon sa EDSA nga. Sabi niya gano'n. Anong stand niya doon sa EDSA? Sabi ko gano'n. Ang sinagot ko lang, hindi pa naman. Sabi ko, iba-iba kasi yung parang sa akin, iba-iba tayo ng stand. Ganun tayo di ba? Organization. Sa organization nga, di ba? May head, may parang siya ito yung skill niya, ito yung kalakasan niya, ganyan. Yun yung paniniwala ko. Hindi lahat kasi talaga merong pro dyan or merong hindi niya gusto, iba yung approach niya. So, sa akin, kinukonsider ko yun. So, yun yung yun yung mga katanungan niya doon. Tapos yun, marami nang nagpuputakte sa akin na parang daw. Prior sa pag-vlog niya, alam na natin kung sino siya. Miss Joey, palagi nagme-mention kasi siya sa vlogs niya na yung mga ibang out of nowhere yung may mga ibang vloggers na ang haba nila mag-live. Kasi nga naman marami yung malaki yung makikitain sa YouTube pag mahaba mag-live, which I found odd because hindi naman konektado yun din sa mga issues ng Kaya yun yung palagi niyang yung luputok ng butsin. Ano na yun? Kaya natin yun. Wala kasi ibang content. I mean, the more that we pay attention to it, lalo lang makakagulo. Sabi ko nga, yung energy natin should be used doon sa makabuluhang bagay. Oo, sa makabuluhang bagay. Kaya nga sabi ko, basically, yung double agent, na yan. Yung double agent, what did they say about Amy Marcos? Amy Marcos would have political value. And in this past few days, sa usapin ng bicameral committee report, didn't she had a political value para sa kwento natin tungkol sa sa bicameral report? I'm not saying you vote for Amy Marcos, but you see my point? Yeah. You see my point? Yun lang naman sinasabi ko kay Amy Marcos 'di ba? That Amy Marcos would still have some, level of political value, and I'm pretty sure that the Duterte sees that as well. And now, itong usapin nga ng bicameral report na nung time na yan, kasi di ba sabi nga ni ikaw naman kasi Mamshi, meron na kami trust issue sa'yo, kala namin yes, sasabihin ko. Di ba? Sabi, nagpo si Sas na, sorry naman, madam, kasi alam mo naman, may mga trust issues na tayo. Trust issue kami sa'yo. But, her statement is actually important because it inadvertently, strengthened the claims of Kong Ungab. Na yung sinasabi ni Kong Ungab is something that was also seen by a senator nung hindi pa ito issue. Di ba? And best part of it is that it's coming from the different chamber ng legislature sa Senate. So, meron kang ID sa Senate, meron kang ID dito sa Congress. So, yun yung sinasabi kong political value dun. Diba? Kaya, am I saying that you have to vote for Amy Marcos? No. Kung ayaw nyo i-vote, okay lang. Hindi mo siya kinakampanya. Diba? Pero I felt that it's unnecessary that you measure people because of Amy Marcos. Diba? So ngayon, yung mga nagsasabi, political value, julul. So what just happened about the BICAM conversation? Didn't she have a political value for that specific issue? Correct. Diba? Ewan ko kasi kung paano mag-assess yung ibang tao. Sa akin kasi, doon tayo sa realidad. Doon tayo sa realidad. Diba? Kung ano yung makakatulong doon sa pinaglalaban natin, let's take it. Kung ano yung hindi makakatulong, iwanan natin yun. So, yung mga double agent story, yung mga, hindi man nakakatulong yan Sabi ko nga, sabi ko nga kung totoong double agent si Crisette, putang double agent to, napakahusay naman kasi ang laki ng inambag sa DDS conversation. Di ba? Hindi pa nila na-appreciate na even if you don't agree na EDSA is, is a place na kung saan dapat mangyari lahat. You were there. MJ was there.
I mean, sinuportahan yun ng mga vloggers, di ba? Mga DDS vloggers. Yun yung hindi ko rin maintindihan eh. Na, ay nako, panggulot lang to sa conversation nga. Hanap sila ng hanap yung iba. Hanap sila ng hanap. Asa na yung mga nagsiboto kay VP Sara. Hello, nandito lang kami. Nandito kami. We may not be physically present dyan, but nandito kami. Para sina Ate Bernice, di ba? Ng Dubai, Ate Moche. Nandito lang kami. Hindi ibig sabihin na wala kami doon physically na parang naghahanap ng kakampi or something. And kung tutusin si VP Sara, hindi naman talaga siya naghahanap ng kakampi. So ano pa talagang gusto mo? Di ba? Totoo. Ayun. Yolanda Days pa lang, DDS na si KLC. Yun nga, sabi ko, parang ito yung standard ng double agent ninyo, katulad ni MJ, katulad ni Crisette. Ang laki ng ambag nito sa public conversation pagdating sa policies eh. Na-unify nito yung mga Duterte supporters eh. Tapos sila yung double agent. I mean, kung ito yung standard ng double agent nyo, napakahusay naman ng double agent na to. Ang galing naman, ilang taon na. Kabilang side. Diba? Ilang taon na. Ano yung kabilang side ng pagiging double agent niya? Duterte, pagkatapos, ano yung na-benefit ng kabila? Ang laki nung ambag nila sa public conversation on national policies, in MNM, ganyan-ganyan. I mean, may value sila sa public conversation. May ambag sila. And even yung mga matatandang yung mga matatanda talaga, paano magalit sa sila, Atty. Trixie, yung mga matatagal nang nagvo-vlog about policies na sila Atty. Darwin, sila Atty. Trixie, sila Doc Ethel, di ba? Oo, ang dami na nilang ambag sa public conversation eh. I think vloggers should be measured based on the issues and ideas that they share to the public and how they gather people to reflect dun sa mga certain issues. Dun dapat natin gina-judge yung mga vloggers. Kung kunwari, ang panay blind item naman na walang yung kinembot ninyo, wala namang napupulot yung di ba? I mean, ano ang ambag ninyo? Kung di nyo naman mapangalanan kung sino yung mga fundamentally wrong, fundamental morally wrong, di ba? Ano silbi niyan sa public conversation? Di ba? So, ako, I really lost respect sa mga tao na nagpapakalat ng ganyang klaseng. I think it's stupid. And I think it is detrimental to the fight, to the overall fight. Because what we really need is to come together and unify and call for the change that we really want for this government. Ang hirap-hirap na mag-educate ng tao pagkatapos may intriga pa. Yeah, we don't have to personally like each other. Di ba? Oo nga. So, yun yung namin, Miss Joey, kasi nga, marami kayong tinitingala, maraming nanonood, tapos, ngayon, parang sisiraan, so it caused division. So parang, yung mga tao na, yung iba kasi hindi naman nagbababad sa social media, yung mga tidbits lang, pieces lang yung nakikita. So parang mag-aano sila, ito pala, ano din pala ito. So, parang, kaya pala hindi tayo, kasi marami palang mga ganito sa grupo natin. May mga double agent or may mga traitor, ganun. Kaya pala hindi tayo mabuo-buo. Yun yung yung iba kasi na, di ba, hindi naman din masisisi yung, na limited yung pag-aano sa social media, pag-access. So, nakakasakit sa amin, tapos nakaka-cause ng confusion na dapat nga, tulad ngayon, dapat yung issue na about sa yung 31 na rally, di ba? Malaking bagay yun. Kailangan na yung ginagawa ninyo na discussion about doon, information na this is pambubudol na naman, di ba? Laking tulong noon. So dapat yun yung doon nakafocus. So pag tingin namin, pag access namin, may iba na naman. Bakit iba? Dito tayo dapat nakafocus. Hindi ang haba-haba mo mag-live para marami kang kinikita. Actually, Miss Joey, nakakaawa nga kasi yung mga sumasaway sa kanya sa comment section, halos lahat ng mga OFW. Alam mo yun? Tapos, yan yung audience talaga eh. Di ba? Na wala sila dito, kailangan nila ng info, na para maliwanagan sila. And yet, yan yung pinapakita nito isang vlogger. I mean, di ba? Oo nga, no? Sabi mo, Mayor Baste said sorry to KLC. It's Mayor Baste and KLC overwhelmed and appreciated it. Kaya tigilan nyo na yan na DB agent si KLC and MJ dahil natuto kami sa dalawa na yan. Sorry? Di ko alam, So, basta double nyo? Hindi ko alam na nag-sorry siya kay Crisette. Maybe, siguro nag-sorry siya kasi may inconvenience siya na naranas. Kasi pumunta yan recently sa Davao si Crisette, diba? Palagi naman siya doon, palagi naman siya doon, diba? Sa Davao. Tsaka ito lang din masabi ko, no? Di ba nag-raise ng funds yan para magpatayo, para dagdagan yung, i-improve yung facility nung House of Hope. House of Hope. Consultations ba yun? Yes. So, ito lang masabi ko, no? Hindi ko makiis kasi may ginagawa ko, pero hindi ko matumatay sa topic. Kasi, whether or not double agent si Kelsey or whatever,
isa lang masabi ko, ano ang ambag mo sa mga buhay ng mga Pilipino? Girl, yun Itong lang. double agent na to, itong tinatawag yung Milyones. double agent, na unify nito yung mga Duterte supporter. Nakapag-move ito ng ilang donation drive. Nakapag-move ito, Correct. di ba? Ang Yung dami relo. ng move ng mga tulong. Sa relo, Miss Joey, Nakapag-facilitate siya relo. ng sangkaterbang mga bagay na nakakatulong sa ibang mga Pilipino. Di ba? Na to the extent na to the extent na kapag kunwari merong trahedya, ang maiisip talaga natin, siguro naman merong donation si KLC at saka si MJ. Correct. Kasi yun na yung inaasahan natin. Because we trust them. We trust them to do this kind of things. So, parang sabi ko, ba't problemahin nyo yung mga gawain ng mga private citizen? Eh, yung mga nagbigay naman ng pera doon or whatever, pinagkakatiwalaan sila whenever they do that. Diba? Eh, ang isipin ninyo, yung pera ng bayan. Diba? Ito personal na pera ng mga individuals to. Hindi nyo to issue. Correct. Diba? Feeling ko nga na if ever si KLC ang magtawag ng call to action, feeling ko mas madami pang pupunta. Si KLC talaga yung yung parang she's actually lovable kasi kahit malditang mukha, she's actually funny with her mga ginagawa. And imagine even if there are times na hindi ka mag-a-agree sa POV niya, witty kasi siya kasi magaling magsulat writer kasi. Witty kasi ganun. At saka hindi ata na-realize ni nung isa na KLC for how many years na is caught between a rock and a hard place kasi we all know where she works. At saka palaging every time na may parang very controversial siya na post, tinatawagan, diba, Miss Joey? Yeah. Speaking of that, thank you for reminding me that. Sabi ko nga, ako, believe ako dun sa mga tao na merong risk na pinapasok. Na merong risk na mga pinapasok. Si KLC, di ba, may Duterte nga siya sa noo, gano'n. Yeah. Tapos, before dun sa TikTok, parang ang dami nang sabi, uy, KLC, mag-join ka ng live ni Joey, ineme, ganyan. Kasi superstar si KLC sa TikTok noon eh. Tapos, nung time na yon na nasa TikTok kaming dalawa ni Kuya Miko, we own TikTok. Talagang bongga yung mga discussion namin sa TikTok during that time. Pagkatapos, parang sabi ni KLC, later on, sabi ni KLC, hindi kasi ako pwede mag-live kasi nga alam niyo naman, di ba, connected ako sa MD. So, hindi ako pwedeng ganyan-ganyan. So, parang, yung pagpo-post niya about politics, kumbaga, it is something na hindi na lang niya talaga kumbaga, yun yung hindi na lang niya talaga ma-compromise. Eh, di ba nagkaroon ng issue na tinawagan yung MB na? Yes. Tigihin si tumigil ba sa kaka-Duterte tong si KLC? Hindi naman, di ba? So, ibig ko sabihin, ako, parate, sabi ko nga, lagi akong believe dun sa mga tao na may pinapasok na risk. Nagsasalita ka ng mga bagay na maaari mong ikapahamak, yet may mukha ka. May pangalan ka. That's risk in itself. Di ba? Alam mong babalikan ka eh, pero you're still doing it anyway. Di ba? Colonel Grijaldo, di ba? Alam mo na pag ginawa mo to, tegi ang police career mo. But he still did it anyway. Correct eh. Pinatayo niya yung katotohanan, di ba? Inday Sara, na alam niyang gigipitin ang budget niya, alam niya na babalikan siya, alam niya na nanindigan siya. Yung mga tao who's willing to take risk, yun yung mga taong sincere at tapat. Yung mga tao na kayang mag-risk ng parte ng kanilang buhay, yun yung mga tao na maaasahan mo na gagawa ng tama. Yun yung mga tao na merong badge of integrity.